questionable to me kasi most of the times, pro teams would try to dodge that matchup kasi alam mo may late game advantage yung Moscow. But for Twisted Minds, in terms of ease of execution, medyo palaban yung kanilang lineup kasi yung damage output ng AP Bren is dependent if tatama yung kanilang mga skills. Nako, tingnan natin kung may mga tatamaan ba sa pagsisimula ng ating game number 1. AP Bren and Twisted Minds. Maagang pagsilip ang ginagawa ni Kaloy. Ganito rin yung format na ginawa niya kahapon no, against Team Falcons. Well, alam naman niya talaga na wala pang ganun kataas na damage output na kayang i-force even yung revitalize niya or patayin siya at the moment. So the vision is the name of the game for both of these teams. Yung pinoprovide ni Xnova na bilis ng ikot na maaari niyang gawin because of yung gulong na meron siya, sinasabayan lang ni Kaloy. May nang matindi dito, no? Assassin emblem para dito kay Sean. Gusto na talaga na one-hit delete kung sino man ang kanyang mahuhuli dito. Pero ang nag-worry ako, medyo item-dependent itong Kagura na mahihirapan ata sila na patagalin itong tagpo na ito. Pero yun kasi yung sinasabi ng kanilang composition, no? Yeah. Alam mo, itong AP Bren, mataas ang kanilang pressure point on any of the lanes because of the global presence ng Fanny. Yep. And I like na naging... Ito na, pasok na agad tayo sa ating Land of Dawn. Again, maaga pa naman para dito sa larong ito. At ilang segundo ay mabubuhay na rin yung unang pagong ng laban. And ayaw talaga tantana ng AP Bren yung bottom lane, no? Yeah. Kailangan nilang gawin to para at least yung attention ng Twisted Minds ay nandoon sa XP side, which again allows the Fanny to just move around the map, maybe gain some access towards that gold lane kasi kailangan protektahan ng Twisted yung kanilang CC, kailangan protektahan sila. So Arrow is not gonna hit though. Andiyan yung Shadow. Papasok ngayon yung Hayabusa. Uki Shadow kill na medyo binalas yung pagpasa nung mga blades and this time wala pa rin casualties for both parties. Well, iba yung ginagawa nila dito. Kinukuha ng experience itong si Xnova dun sa may bandang gitna. At ngayon siya nag-level 4. Oh my gosh, grabe yung burst ni Sean. Andun pa rin napapasok pero nandyan din naman si James Punks to get some counter kills. Kaso nga lang hindi enough yung damage niya just to burst. Pero tumama yung SOD galing dun sa goal laner ng AP Bren. Pero nasaktan si Xnova. Ito yung sinasabi mo kanina na kapag yung CC ay nakawala at nakalaya, ganong sakit yung pwede niya iparanas. Yeah, super reliable kasi yung mga binabato ng Twisted Minds. Even though it looked like na parang nagsayang ng ultimate, nagsayang ng Shadow Kill si MP the King, there's no punish from the side of AP Bren. Once na hindi tumama yung pana, doon nag-go kagad si Sean. Alam niya, nandoon si Aqua. And look at this. Even though yung mga cable ay nandoon mula kay James Punks, kailangan mo kasing itutok pa doon sa mga heroes ng Twisted Minds. And ang problema, kailangan pa magtipid ng energy. Yun ang naging problema talaga doon. Kung titignan natin para sa goal difference mula sa BPI, may konting kalamangan na dito si Sean. Pero gusto kong balikan gumugulo sa utak ko. Anong ginawa nila? Nagpa-level 4 sa gitna. Itong si Xnova, tapos hinayaan nila na level 3 lang si Aqua. Parang tinesting nila kung mag-go ba ang side ng Twisted Minds. Parang inisip na rin nila na okay, hindi naman din magpapagong agad-agad yan. And surprisingly nga na nakadalawang assassin pero teka lang sa gitna dahil may pagtalon mula kay Lord JM. Si Kaloy lang ang sumalo pero not enough pa rin yung damage. It's still the problem for AP Bren. Ito yung mga type ng draft talaga na medyo mataas yung mechanical requirement and unfortunately, as much as mataas yung reward, kapag hindi mo na hit yung milestones, ang bilis din ng downfall nung iyong lineup. And even though Twisted Minds, maliit pa lang din naman yung kanilang hawak na goldie, it's just 300. Again, kapag tinanong mo nasaan yung pressure, wala pang sagot yung AP Bren. Kasi naghahanap sila ng potential pickups pero hindi nila makita-kita. Ayun na nga, tumama yung Abyssal Arrow. Pero I doubt na mapasok talaga yun kasi hindi mo gugustuhin under the turret pero no sight tinamaan ng SOD. Nandiyan naman si James Punks. The duo from AB Bren but still it's gonna be Nosha surviving that onslaught. Muntikan pa nga si James Punks. Napakasakto nung Purify na dodge yung Spear of Misery. Alam mo, dapat ang tama nun sa Torero sa Harit. May bonus damage siya na yun. It could have killed Nausea. Yung nagiging galawan dito ng Twisted Minds. Pero sinasabayan din kasi nila action na inilalapag dito ng AP Bren. Yung titignan natin sa Infinix in-game equipment, available na rin pala ang Hypnosis para dito kay James Punks. Pero may combo na ginagawa dito si Sean. Babanggain na Xnova. Pero si Lanzo ay sasama na rin. Limang Twisted ang pupunta dito sa ikalawang pagong ng laban.
Medyo malayo si James Bang. Ayun na, Pero papasok magpasok na. ng kable, susubok na Steve, and it's gonna be MP the King na makakakuha ng Okay. turtle pa rin, pero namatay si Kaloy in the process at tumutuloy pa rin ang laban. Ay! Twisted Minds getting 2 for 2 naman ang kapalit from AP Bren, kaya medyo tablado, pero si Shizu tumama yung SO defense ay nagamit na ni Lansu, kaya mapapatasan din maiilang pumalo, pero Lord JM does the mission to kill Sean and Nosha rather on the process. May mga recalls pa na inilapag. Napakaganda ng team fight for AP Bren. Even though nakuha ng Twisted Minds yung pagong, again, the difference is ang dami kasi kailangan ma-execute dito ng AP Bren. Pero sabi ni Lord JM, huwag kayong mag-alala. Pipindutin ko lang yung second skill ko, mapapatay ko yung Harit. Okay na eh. Alam mo naman eh, gustong-gusto niya may mga shield na ganyan. Pero si Kaloy naiipit, Shizu free hitting doon sa torre sa itaas. Nakabasag na ng tuluyan ng AP Bren at unti-unti nang nasisecure ng kanilang kupunan yung maliit na kalamangan. Pero may burst na gagawin si Sean. Merong information dito ang AP Bren na walang burst itong si Sean. Pasok si Lord JM. Pero hindi na muna sila tutuloy. Ito yung ito yung upside naman doon sa Esmeralda last pick ng AP Bren. Kung naghahanap ka ng reliability, si Lord JM, yung totoong reliable man dito for AP Bren kasi siya yung may hawak ng mid game. Siya actually yung tulay. Papunta doon sa late game aspect ng Moskov. That's a good kill by the way from AP Bren. Ganda ng pagkakapasok na yon ni James Banks and hindi pa namatay si X-Nova on the process pero tumutuloy pa rin si Lord JM sa panggugulo niya doon sa Harith. Nagkakaroon ng spasyo yung ibang members ng AP Bren. Yeah. Remember yung AP Bren, sila yung lamang pagdating sa scaling dito. So for Twisted Minds, even though sinasabi natin kanina, medyo ang requirement ay nasa side ng AP Bren, may checklist din yung Twisted Minds. Kailangan kahit pa paano magamit nila yung mid-game spike ng Harit, nung Hayabusa, and nung Kagura. Meron naman sila late game aspect, kaso ang problema mo, pagdating mo sa late game, you are in front of a global lineup. Yung Moskov tsaka Fanny, magiging problema to sa harap ng mga Lord. No, isipin mo, no, yung mga side lanes, pre, tinutulak lang ng ni Shizu at ni James Banks. Okay, pinakahuling pagong. Ay hawakan na dito ni MP the King. Pero naka-ready din ang kupunan ng AP Bren na sabayan. Papasok si James Banks pero si MP nakikwa rin ang makakasecure ng objective. James Banks down at tuloy pa rin ang mga members ng Twisted Minds. At tatamaan and a double kill from Sean. SOD na hindi natutuloy pa. And this time Twisted Minds, they got that lead on that objective. Yun lang, nakuha pa nila yung pagong, 2 kill. At napababa ng tuluyan yung lead na meron dito ang AP Bren. Tumama yung Spear of Destruction. Pero hindi na muna tutuloy ito si Shizu. Okay, lumipat lang. Lumipat lang ng lane. And again, for Twisted Minds, kailangan na ito. It's a big opportunity for them na magamit itong timing na meron sila para makalaban sa AP Bren. Now, next Lord, yan yung unang question for AP Bren. Will they contest or will they not? Knowing na medyo kailangan pa nila mag-scale up, but for Twisted Minds, this is go time for them. Ang hirap ng hinaharap dito ng Twisted Minds. No? Isipin mo, meron kang Lord JM na gustong-gusto at tiba-tiba dun sa mga shield. Majority sa mga heroes nila may shield eh. Si Sean, di ba, nag-generate din ng shield yan. Pag bumalik yung kanyang payong, si Nosha as well. Yeah. So, parang naging tinikpasalala muna nila itong Esmeralda na to. Oo, pero ito yung masasabi mong wala ka na no choice. Wala na Kapag kailangan mo lumaban, kailangan mo talaga lumaban. Maybe just wait for the Sea Halberd mula dito kay MP the King, yung glowing one na surprisingly, walang bumili on the side of Twisted Minds. That is gonna become a problem against the Revitalize with the Baksha and the shields mula kay Lord JM. Parang aasahan lang ata nila dito yung dominance eyes mula dito kay Kaloy. Pero 10 bits kasi yun. Kailangan nila ng extra na life bane, di ba? Ang malungkot kasi dyan, oy! James Bond! Tagal na nakita niya si Dosa doon na naging target pero natoon at tinamaan na burst down ni Sean. Meanwhile, X-Nova ay manggagaling sa likod, binunggulang yung papaatras pero sa harap si Lord JM magiging target ng ibang members of Twisted Minds. And here comes a taunt coming in from Kaloy. Si X-Nova na naman is running for his life pero si Lord JM ay muling babalik sa aksyon. Kaso nandyan pa rin si Sean para pigilan yung misyon na papayin niya. Kaso nga lang si MP, the King ay may nakitang target. X-Nova's gonna go down pero si Lord JM ay nanggugulo pa rin doon sa tatlong member ng Twisted Minds. Gusto ata to, Hindi na kaya umabot na si Lord JM. Ang hirap din kasi labanan niya. Napa-flicker at na-force ito para kay Sean. Napakatibay ni Lord JM. 4 ata ang sasalubungin niya dito. Ayan, magsabayan! Kaso kaya pa niyang tukutan yung 4 na yan. At sabi ay hindi. Walang malakas sa marami tutumba si Lord JM sa 4 na miyembro ng Twisted Minds. Napasobra ata yung kinain dito ng AP Bren. James Banks with the entry na naharap niya against Twisted Minds. Unfortunately, hindi naging sapat yung kanyang damage and nahuli pa siya ni Kaloy dito ng kanyang taunt. Kaya naman nahuli din yung Fanny Spear.
Okay, hindi naman naaabot at hindi nag-go, pero tinamama na Ugi Shadow King si X-Nova at hinabol pa ng isang Shadow pabalik, pero si Nosha pa rin ang makakakuha ng kill. Okay, trumabaho na lang dun si Shishu sa may bandang ibaba. At least kahit paano may trade sila na nakita. Doon at nag-attempt din naman si James Panks no, na ma-secure or ma-steal yung Lord na yun. Unfortunately, nauna na rin si X-Nova. At least kahit paano ay meron silang nakuha at natiba doon sa naging aksyon na iyon. Pero nasa baba yung Lord at nagpo-flow na rin paunti-unti ang Twisted. Yeah, kaya ito talaga yung tiis pogi ng AP Bren. This is the window where they have to force out trades. They have to constantly split push kasi yung Twisted Minds naghaharap na sila ng laban. They're looking for team fights. And kita naman natin, even though nahihirapan sila patumbahin yung Esmeralda, once na makalat yung naging approach ng tipa dito ng AP Bren, if iba-iba sila ng targets, nag-e-excel yung Hayabusa, nag-e-excel yung Harit, and hindi rin nila kaya pigilan si Lansu. Yun nga lang talaga, may impending problem ka. Yung late game scaling ng Moskov ay paparating na yung damage nila ay parang kailangan i-commit lahat kay Esmeralda. So, for AP Bren, kapit talaga sa patalim. Yun nga ang mahirap dito. Tsaka kung titignan natin kasi yung lineup nila, puro single target din eh. Yung kanilang mga skills dito, unlike sa Twisted Minds na talagang pwede makipagsabayan. Si James Pangs gusto lang naman niyang kunin yung purple bump niya, pero napasama at namatay sa kamay ng Twisted Minds. Pero depensahan yung Lord, No, nakuha nila yung Lord at napatay doon sa may bandang ibaba. Pero tuloy-tuloy pa rin ang Twisted. Imagine mo yun, isang matinding clash lang ang naipanalo ng Twisted Minds at na-twist na rin kagad itong game na to. Again, it was the last window na meron sila. If natalo pa sila sa Turtle 3, baka AP Bren na yung magpatuloy-tuloy sa late game. Pero ngayon, malaki yung window na nabuo nila para ma-punish yung farming time ng Moscow pati pa rin na rin ng Fanny. Oo, biglang 5,000 ito biglang 4,000 pala para sa Twisted. Matagumpay din ang pagbasag sa may Torre sa may bandang ibaba pero ilalaban na to! Zaman Force ay nailatag na si X-Nova ay naging target at agad tutumba Lord JM. Ngayon ay kinikiliti lang ni Nosha. Hindi naman masakit yung damage pero nanunuot na kahit papano na kapag tumatagal yung laban, napipilitan ng umatras ang AP Bren. Grabe tong Twisted Mind. Sobrang twisted talaga ng approach. Walang si Halberd, walang Glowing Wand, wala silang pake kay Lord JM. Yun nga hinahayaan lang nila sheer damage. Ang kanila binibitaw pero ito si MP the King. Teka, nahuli yata siya ng stun. Ugi Shadow kill! At matatouch niya nga yung trap kaya mabubuhay pa rin. Pero si Lord JM ay nakatoka lang para ibahin yung mga pwesto ng iba at guluhin yung formation ng Twisted Minds. At nahihirapan pa rin silang kontrolin. Kaso nga natatama yung pana na yun. Si Shizu ay sasama na rin sa aksyon. Kaso si Lord JM harap lang. Habol yata ang call dahil si X-Nova ay nandun na nakabangga ng isa. Si Nosha naman daw ay mapapaatas dahil sa ginagawa ni Lord JM. Zaman Boys ay nagamit na. Binurst na rin ni Sean. Makakatakbo. Makakatakas pa. No sir! Ang sabi ni MP the King. Akin siya. Grabe. Ang technique dito, wag mong pansinin yung Esmeralda. Pag di na kaya lumaban ng AP Bren, tsaka natin pansinin si Lord JM. Alam mo matindi dito, palaban talaga ang Twisted Minds, pre. Kahit may mabababuhay sa kanila, tuloy-tuloy lang sila. Kaloy, sinusubukan dito ni James Panks. At ngayon, ilang segundo pa, 15 seconds para kay Lord JM. At pagkakataon sa Twisted Minds na madaliin at i-rush itong Lord na ito na mapupunta na nga sa kanila. Sobrang ganda nung ginagawang playstyle ng Twisted Minds na hindi sila nagpo-full commit sa team fight. Even though, kapag nagagamit na yung Zaman Force, parang ang idea is, dapat lumaban tayo. Hindi ganun yung ginagawa nila kasi alam nila meron sila CC, pwede nilang hintayin yung kanilang mga cooldowns, cooldown ng Shadows, kinakite nila, ginajuggle nila yung laban ng AP Bren. Umaabot sa point na nawawala ng energy yung Fanny, nawawala ng mga pana, kinakapos ng heal sa Revitalize, and ng ending, nagbabak na yung apat, si Lord JM na lang yung naiiwan, and doon sila nagta-turn around kapag isa na lang yung target ng Twisted Minds. Iba rin yung tapang din talaga ni Lord JM. Saludo sa kanya, no? Pero kasi wala talagang malakas sa marami, walang matibay kapag apat ang humampas sa'yo. And yun yung kailangan din mag-step up dito ni X-Nova, no? Na siya ang sabihin natin na sa secondary na taga-salo dito. Pero kasi even siya ay natutunaw din regardless na nakaharap siya dito at yung mga defensive item na meron siya. AOG natuwama sa dalawa at sakto naman na matutuot pa at mapupatumba agad itong si X-Nova at si Shizu. Ngayon tumori na lang ang Twisted Minds. The plot is never twisted. Talaga namang kukunin ang Game 1. Ibang klaseng twist ang ipinakita.